Sa dami ng lugar na napuntahan natin ngayong taon, hindi namin nakalain na darating ang sandaling ito. Nakakalungkot mang sabihin, pero ito na ang ating huling camping. At para sa pagtatapos na ito, pinili namin ang isang lugar na hindi lang maganda, kundi puno ng buhay, kwento at katahimikan. Baler Aurora. Sa video na ito, unang beses naming naranasan ang beach camping. Iba pala ang pakiramdam kapag ang unang tunog na maririnig mo sa umaga ay alon at ang huling tanaw bago matulog ay ang bituing sumasayaw sa ibabaw ng dagat. Ano ka namang hindi hinto dito, napakaganda. Kung mapapansin niyo yung kalsada dito, isahan lang. Bigayan lang ba? Dito na kami ngayon sa bayan ng Baler. Ito yung sikat na Baler marker. Hello po. Hello po. From Kawayan, Isabela. Parang lokal ano? Lokal na lokal eh. Hanap kami ng visit. Laki oh. Ano ba ito? Welcome sa aming humble home. Mayroon tayong talon na pupuntahan, malamig at tila may kwento sa bawat patak ng tubig. Ayan, packet na kami sa Digisit Falls. At aakyat din tayo sa lighthouse, isang tore na nakabantay sa katahimikan ng Baler. Ayan yung lighthouse. Walang katapos ang dagat na yan. Rock climbing. Ayan na oh. Ito na ang huling camp. Huling camp sa taong ito. Isang paalala na ang bawat pagtatapos may dala rin bagong simula. Kaya samahan nyo kami hindi lang sa isang adventure, kundi sa isang kwento ng paglalakbay, pasasalamat at pagbalik tanaw sa taon na nagdala sa amin dito. Tara, biyahe tayo. Good morning mga kabiyahe. Nandito kami ngayon sa probinsya ng Aurora. Ito ang kanilang welcome marker sa bayan ng Maria Aurora, probinsya ng Aurora. At ngayon kaya tayo ay naparito dahil tayo ay magka-camping sa kabisera ng Aurora, ang Baler. Ayan, makikita nyo sa aming kanan, ayun, yung statwa ni Doña Aurora Quezon, ang may bahay ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. And ano pang hinihintay natin? Samahan nyo kami sa aming biyahe papunta sa Baler. Ayan, i-explore natin ang Baler. Bago tayo makarating doon, mayroon tayong mga daraanan na magaganda. Kaya samahan nyo na kami sa aming biyahe. Let's go! Yan, dumana tayo dito sa may Aurora signage at pagkatapos nito right away ay madadaanan naman natin yung sikat na dam dito. Nabubungad sa inyo pagdating nyo sa probinsya ng Aurora. Tara na! Let's go! Ayan o, hintuan talaga to ng mga rider. Ayan, syempre. Ayan. Yan yung perks ng mga nagmumotor. Nahihintuan mo lahat ng gusto mong hintuan. Ayan na yung Aurora marker. At eto na. Pag lagpas natin dun sa Aurora marker, eto na yung sikat na ayan o, Canili Diayo Dam. Ayan o, dami rin kami hinto. Paano ka namang hindi hinto dito? Napakaganda. Ayan o, we love Maria Aurora. Welcome to Aurora. Hinto tayo dyan syempre. Kung mapapansin nyo yung kalsada dito, isahan lang. Bigayan lang ba? Hinto tayo dito. Picture muna tayo syempre. So mula dito sa marker ng We Love Maria Aurora ay 1 hour and 7 minutes ang ating babiyahin doon sa ating susunod na destination. At yun yung sikat na Baler marker naman, yung mayroong malaking tawag dito, surfboard. Kasi alam nyo ba na ang Baler, yun ang tinaguri ang birthplace daw ng surfing dito sa Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, biyahe na tayo. Dadaanan na natin yung sikat na one-way na kalsada. Ito na, pakikita ko sa inyo. Ayan. Ano tayo? Let's go. Bigayan lang dito. Ayan, tayo yung nauna. Makikita nyo, ayan, yung sasakyan doon sa dulo, pinagbigyan tayo.
Kapal nung puno sa ating kanan. Ito naman sa kaliwa, yung Kanili Diayo Dam. Ayan. At kung mapapansin nyo yung kalsada ay makipot lamang. Pang isang sasakyan lang talaga. Kaya kapag may kasalubong ka, bigayan lang kayo. Kagaya niyan, nauna tayo. Pinagbigyan tayo ng mga sasakyan dito sa ating harapan na tayo ay bubusin na sa kanila. Bilang pasasalamat. Let's go! Mahaba para itong makipot na daan. Nakala ko yun lang sa mismong dam na yun. Nag-extend pala siya hanggang dito. Pero merong ginawa daw na bagong way. Bypass road, parang gano'n. Yung kabilang daan pala ay bypass road na bagong gawa. Instead na diretso, ay siya ay magiging parang letter U. Babagtasin mo yung daan dun. Bagong gawa lang siya. Yun ay ginawa para sa mga mabibigat na sasakyan na nagbibiyahe ng produkto mula dito sa probinsya ng Aurora pababa sa mga karatig probinsya kagaya ng Nueva Ecija, Bulacan. Alam naman natin na ang probinsya ng Aurora ay kilala sa produkto nitong niyog at buko. At yun ang tinatransport. Kaya gumawa ng ibang daan dyan sa kabila ng dam na yan. Bagong bypass road. Alam ko kabubukas lang nun. Kasi dito nga, ayan, kagaya niyan ay masikip yung daan. Unlike dun sa bagong gawang bypass road, yung mga truck ay walang hassle pagka bumabiyahe sila ng kanilang produkto. Ayan, nakalagpas na tayo dun sa makipot na daan. Tingnan nyo, meron palang kiniingat etag din dito sa Aurora. Yung kiniingat etag, alam ko yun ay local love. Saan nga ba? Sagada. Yes, and mostly sa Cordillera region. Sagada, sa Baguio, ay yung kiniing. That's their way of preserving their meat dahil nga malamig ang temperatura doon. Hindi madaling masira yung mga karne. Pinauusukan, gano'n, o kaya ibinibilad. And the meat lasts for a long period of time. Kung mapapansin nyo, medyo terik na yung araw, actually 9:44 in the morning, and the temperature is still 28 degrees Celsius. Sabi nga nila, yung vibe dito ay parang papunta ka ng Ifugao, na kahit na ayan, mainit na yung panahon, pero yung klima dito ay malamig pa rin. Para kang umaakyat papunta sa Ifugao. Kasi nga yan, maraming puno sa dinaraanan natin at balot ng kabundukan yung paligid. Kaya hindi mainit at masarap bumiyahe pagka yung ganito yung panahon. Para kang paakyat ng Banawe. Ayan, binabagtas na natin pa rin pala yung Pantabangan, Kanili, Baler Road. Ayan, kung mapapansin nyo, paahon, kurbada na daanan. Kasi nga ito ay mountain pass yung ating dinaraanan ngayon. Ibig sabihin, dumaraan sa kabundukan yung kalsadang ating binabagtas sa kasalukuyan. At maraming mga liko-liko kaya maingat lamang tayo sa pagbaybay dito sa kalsadang ito. Alam niyo ba na bago kami makarating dito sa probinsya ng Aurora, dumaan muna kami sa dalawang probinsya na nag-uumpisa sa Nueva. Una, yung Nueva Ecija. Ayan, yung usual route natin, dumaan tayo dun sa may Pantabangan. Nadaanan ulit natin yung sikat na Pantabangan Lake. And then pagkatapos ng bayan ng Pantabangan, ay dinaanan din natin ang probinsya ng Nueva Vizcaya. Particularly yung bayan ng Alfonso, Castañeda. Bago tayo makarating dito sa bayan ng Maria Aurora, which is nandito na nga sa probinsya ng Aurora. Ayan, nandito pa rin tayo sa bayan ng Maria Aurora. Ang mapapansin nyo sa paligid natin, daming puno ng buko. At napapalibutan tayo ng mga puno ng buko dito. Yung dinaraanan nating kalsada, ayan, liko-liko pa rin. Pero tayo naman ay hindi nagmamadali. Kaya takbong takbong chubby. Yung vibes niya para siyang Dingalan / Bolinao vibes. Yes. Daming dayami.
Ayun ang may signage to Baler. Naan ka daw tayo? Baler this way. Let's go. Meron ulit signage. Ayun na. To Baler. Baler this way. Let's go. Ligayang pagdating sa bayan ng San Luis, Aurora. Ayan, may mga hats. Siguro yun ang produkto ng kanilang bayan. Mga salakot. Ayan, merong tawag dito, signage dito. Kapag dumiretso ka doon, siguro diretso sa kabayanan ng San Luis. Kapag tayo ay kumaliwa, 7 kilometers lang ay nasa Baler na tayo. Siyempre kakaliwa tayo. Let's go! Lapit na tayo sa ating destination na 7 kilometers na lang ay nasa Baler, Aurora na tayo. Ayan, nandito na tayo sa huling barangay dito sa bayan ng San Luis, ang Barangay Bacong. At ang susunod na bayan na dito ay yung ating destination, ang bayan ng Baler. Nasa lubong na tayo ng kabundukan ng Sierra Madre habang tayo ay papasok sa bayan ng Baler. Ayan. Welcome to Baler, Aurora. Ayan na, nandito na tayo sa birthplace ng surfing dito sa ating bansa, Pilipinas. Ayan, nandito na tayo sa bayan ng Baler. Ayan, nakalagay hometown of the late President Manuel Quezon. Ito ang sinilangang bayan ng ating ikalawang Pangulo, si Manuel Luis Molina Quezon. Ito rin ang sentro ng Baler, ay ng Aurora, ang Baler. Ito rin natin makikita yung Sabang Beach, ang isa sa mga sikat na surfing spot dito sa ating bansa, ang Pilipinas. Ang Aurora actually ay pinangalan sa dating may bahay, may bahay ni dating Pangulong Manuel Quezon na si Doña Aurora Aragon Quezon. Kaya yung dating probinsya ng Tayabas ay nahati sa dalawa, isa yung Aurora at isa yung Quezon. Kaya ayun, yun ang kanyang history. Ayan, ito ayan, binabaybay natin kasalukuyan yung kabayanan ng Baler. Yun yung maraming mga establishments dito. Ay, parang may signage sa kaliwa. Ayan, Baler Town proper, diretso lang daw tayo. Di Pakulao, 13 kilometers. Tinalungan, and so on, hanggang Kasiguran at Dilasag. Ayan, dire-diretso na lang ito. Isang mahaba pa to. Ito na yung park. Yes, ito sa ating kaliwa, ito yung tinatawag na Museo de Baler. Ayan, Museo de Baler, ayun at dinisenyohan siya ng Pampasko. At ito na sa ating kanan yung sikat na Baler marker. Ayun, yung mga nag-picture. Pwede kayo mag-park dito. Dito na tayo mag-park. Ayan, yun yung sikat na Baler marker. Dito na kami ngayon sa bayan ng Baler. Ito yung sikat na Baler marker. At alam nyo ba na ang Baler ay ang tinaguang birthplace ng surfing dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Ayan, papapasyal namin kayo dito. Doon sa gawid doon, ayan mayroong bilihan ng souvenirs. Dito ayan, may 3 surfboards. Ano?
Ayan, tatlong surfboard. Tapos, dito sa gawing kanan naman, ay may mural. Ayan, sila Senator Angara ata ito. Tapos, ayun, si Pamilya Quezon. Ayun, si Manuel Quezon. And, yung mga kasaysayan siguro at kultura ng bayan ng Baler dito sa Aurora. Ang ganda, oh. Ang ganda ng mural painting. Ayan. Tapos, ayan. Dito naman, merong mga souvenirs. May bungo Ay, bungo siguro na unggoy yun. Ay, bungo ng monkey. Pantaboy daw ng malas. Tapos dito sa likod, ayan, merong mga pagkain. Mga merienda. Ayan. The meriends. Tapos makakabili na kayo dito ng mga souvenirs. Ayan, like sando. Aray. Ayan, ref magnets. Pagkain. Ayan, mga pasalubong sa inyong loved ones. Pagtapos natin umikot dito, Ayan, saan tayo punta? ay mamamalengke tayo kasi wala tayong dala kahit ano. Hindi kami nakapag-prepare ngayon. Kasi nga, kahapon ay December 25, Pasko. Ah. So, what we did is, pag matanda na, ano ginagawa? Ano? Natutulog. Ayun, namamahinga lang kapag Christmas. Hindi nakagaya ng mga bata na umiikot, nag-abeyak ng bagong damit, namamasko, tayo ay namahinga kahapon. Kaya hindi tayo nakapag-prepare ng mga dadali nating pagkain. Saka kasi mga usually sarado yung mga store kahapon kasi nga Pasko. Yun. So, hopefully dito sa may mga bukas na mga stores. Punta tayo sa palengke nila, bili tayo ng ulam natin mamaya sa pangbukas. Yes. Ayan, dito, ayan yung mga sando, ayan o, keychain, mga pagkain. And, ayan o, pare-parehas lang naman ang paninda. Kayo na lang pumili kung saan nyo gusto. Meron po kaming sticker. Ay, ito. Hello po. Ay, hello po. Kila ma'am. Taga saan po kayo? Kawayan Isabela. Ay, ang layo nila. Taga-Kawayan Isabela po. Pimoto. Sino kayo? Ito po, may sticker po kami. Ito po. Hello po. Ayan. Ito po. From Kawayan Isabela. Kaya si Bubuhay. Ayan. Ingat po. Enjoy po. Tapos dito, tatawid ka lang, ito na yung Museo de Baler. Andito na tayo sa tinatawag na Quezon Park. Or ayun sa loob yung Museo de Baler. Ayan, natin yung signage. Lamig dito, ang daming puno. Sarap tumambay. Ay na, pag may food kayong dala, pwede kayo dyan kumain. Ayan. Ay, may bahay kubo. Oh. Laki. Ayan, bakit may signage love ng Quezon Park? Ito. Ayan, Quezon Park. Yung mga bata nag-aakyatan sa Quezon Park. Ano yan puno? Balete? Parang nga siyang balete, pero hindi yung dahon kakaiba. Parang duhat yung dahon. Hindi ko alam kung anong puno yan eh. Ayan lang, mga bagets. Andito na tayo sa Museo de Baler. Pakita namin sa inyo yung itsura. Ito siya. Museo de Ayan. Baler. Dito na tayo sa Museo de Baler. Ayan, so hindi na kami papasok sa loob kasi galing na kami dito last time noong April 2024. Galing kami dito. Kung gusto nyo i-visit yung Museo de Baler, open siya ng 8 a.m. hanggang 4 p.m. at may entrance na 50 pesos. Ayan. Ayan, so tapos na kaming umikot dito sa signage sa park at dun sa museum. Didiretso na kami sa public market para bumili ng ating pagkain para ngayong tanghali at mamayang gabi hanggang bukas na umaga. Let's go! Ayan, biyahe na tayo papunta sa palengke. Bibili na tayo ng ating mga pagkain. Nandito na kami sa palengke. Ito yung mga pipili namin. Nakalista. Tara, pipili namin. Tara. Ba-do-do-do-do. Ba-do-do-do.
nakapamili na kami dito sa pamilihang bayan ng Baler. Diretso na tayo dun sa ating prospect na campsite. At doon na rin tayo kakain ng ating tanghalian. Time check, it's 12:37 in the afternoon and the temperature is currently 31 degrees Celsius. Hindi siya ganun kainit. Even the time na katanghalian tapat. Sarap bumiyahe. Maraming puno. Nakapalibutan tayo ng mga matataas na puno. Mga iconic na tulay dito sa Aurora mga kulay red-orange. Tingnan natin kung may kailugan bang dadaanan doon. Ayan, 20 tons load limit. Wala. Salamat sa tulay. Ayun may mga naliligo sa baba Ayun yung mga sabi ko na may mga naglalaba, naliligo mga bata. Sarap. Kabog, di na ng tubig. Pwede na nga tayo dyan Diyan na kaya tayo? Sarap dyan. Kabog, di ba? Diretso na tayo. Di na ng tubig Sarap. Doon, ang lilim pa. Di Kaluyungan Bridge. Ayan. Mga naliligong bagets. Sarap maging bata. Ayan, mga sunod-sunod na yung mga beach resorts. Ayun na yung beach Ayun na yung dagat. Nasa kaliwanan natin. At kaya sunod-sunod na rin yung mga beach resorts. Grabe. Ooh, dang, ganda. Ayan, nandito na tayo sa coastline ng Digisit. Sa kanan natin, ayan taig na bundok. Sa ating kaliwa, matatanaw nyo na ang karagatang Pasipiko. Ayan. Tapos na kaming kumain dito sa may Amco Digisit Beach Resort and Restaurant. Diretso na tayo dun sa ating campsite. May campsite din dito actually dun sa kinainan namin. Kaso hindi namin prefer kasi merong maraming tao at maraming cottages, medyo maingay. Dun sa isa naming isa pang prospect, mukhang tahimik. Titingnan natin. Ito na ba yan? Ay, ito na nga. We have arrived daw. Looks like this. Marami kayang oats. Ay, walang nagkakampa na. Saan kaya tayo doon? Hello mga kabiyahe, nandito na kami ngayon sa aming camping spot for 3 days and 2 nights. And hindi na namin kayo paghihintayin sa pagsasetup ng tent at tarp at ng lahat ng aming gamit dahil nakita nyo naman yan sa mga previous vlogs namin. Tingnan nyo na lang doon kung gusto nyo makakuha ng idea kung paano po mag-setup ng tarp, ng tent and everything. Pero ayan, tapos na kasi kami mag-setup. Ito na ang aming home. Sweet home for the next 2 days. Ayan. Welcome sa aming humble home. Ayan, nililibot ko kayo dito sa aming campsite. Ganda, di ba? Ito yung ating tent. And may papakita ako sa inyo. Pakita ko sa inyo. Ayan busy. Kaya gawa mo. Wala ka. Kalimutan ko yung chopping board. Pinamasa ko yung nag-iwan. Plus, laki ng pork chop Kinahin. Laki. Ayan, nagpe-prepare lang siya ng aming ulamin for tonight. Ibababad niya yan at iihawin ko yan mamaya. Ayan, so ito yung lababo nila. Tapos, ito may mga ihawan pala dito. Ayan, may mga ihawan dito. Tapos, ano bang meron dito? Uy! Ito yung mga CR nila. CR check. Ayan. Mga CR nila. May pang lalaki. Ayan, lalaki. Babae.
Tapos, dito naman sa side na ito, mayroong rooms. Yan, mga room for rent. Hindi ko na itanong kanina kung magkano ang upa dito sa rooms nila. Ayan, may mga rooms dyan. Tapos, merong pool. Merong swimming pool. The water is not so clear, pero pwede na. Ayan, may pool. Then, may mga, ayan, may mga upuan. At may ibon na lumilipad. Oh. Tapos, dun sa gawin doon, ayan, sa beachfront, merong mga cottages. Diba? Yun na, yung kabuuan ng resort na ito. Ayan siya, oh. Tinalian niya ng dalawa para medyo mas matibay. Saka yung isa is gagawin namin ng sampayan. Malakas kasi yung hangin dito gawa ng malakas yung mga alon. Kaya mas better na secure ang ating tarp. Tatlo na yan, tatlong guy line. Yung dalawa, nakatali sa puno ng buko. Yung isa nakabaon. Secured na yan. Kabuti na yung inagapan natin. Kasi baka mamayang gabi, malakas yung hangin. Kaya ngayon pa lang, ingatan na natin. Di ba? Very good. Tignan nyo pala yung damit namin. Oh. Camping therapy. Machi-machi. Camping therapy. Bigay Niragalo yan. lang sa amin. Sino nagbigay sa atin? Si ate mo, si ate Rosel. Thank Si you, ate. Thank you. Rosel. Sana pinapanood mo tong video na to. Suot na may bigay mo. Thank you. Ganda ang lamig dito. Ay, may mga rock formation. Tapos ay tent namin. Ganda. So, balik na nga yun. Bibili kami ng drinking water. Saka uling. And then yung dextrose niya. Ano ba yung dextrose mo? Ang Dextrose. Coco mismo. Ayan. Pambawi ng pagod. Ito, dala namin ulit yung nalagyan namin ng mineral. Dito may kayo ibon. Tapos mamayang gabi, swimming tayo dito. Ay, ayan. Sa Kasi swimming pool. Di tayo na makapag-swimming kaninang hapon at busy sa pagsiset up. Saka mainit. Pwede naman tayo maligo bukas ng umaga. Sana may mabilan pa tayo ng uling. Tara. Hanap tayo mabibilan! Ayan, lumabas lang kami dun sa aming resort na tinutuluyan. Nahanap kami ng bibila ng Uling, saka tubig. at saka coke. Ayan. Parang lokal Lokal na lokal Balik tayo dun sa sa may kinainan natin kanina ng lunch. Sabi kasi na ate meron daw. Ang dami dito, oh. Pwede ka na dyan tambay. Oo nga, ba naging tambayan? Feeling ko libre lang dyan, Ay, oo, kalsada Kasi yan. ito yung view mo. Ang ganda, oh. Naging pwesto pa yung yung nasirang kalsada. Nandito na kami sa kinainan namin kanina. Bibili lang kami ng tubig at uling at coke mismo. Tanong natin. Magkano po uling? 30. Ilan? Dalawa. Dalawa. Ah. Dalawa po. Saka po, nagre-refill kayo ng tubig? May water pa ba tayo? May water pa. Water. Wala na. Thank you. Walang tubig. Hanap pa tayo iba. Bigo sa mission sa tubig. Hanap tayo ng iba pang tindahan. Ang dami naman tindahan kanina kaming nadaanan. Sana meron. Oo. Mapapamahal kasi kami kapag yung mga nasa bote-bote. Kung 50 ata isang bote ng tubig, pag Oo. 1 litro lang yun. Pag kasi dyan sa refill, 20 pesos lang ata. minsan pag 7 liters, nasa 10 pesos, 15 pesos Oo. lang. Alang tayo sa mga lokal. Di ba lokal ka? Ay, lokal ba ako? Helmet eh. Good afternoon po. Mabay pa tips nila. Afternoon. Nag-refill po kayo ng tubig? Wala. Wala po. Saan po kaya meron? Sa kabila. Sa kabila. Dito lang po. Tara. Let's go. Tindahan lang po. Thank you. Wala ulit. Hanap ulit. Bigo ulit. Second try, failed.
Ay, naulin din. Ayun, oh. Kaso naka ano, Naka ano? litro. Asan? Ayun. Tanongin natin. Tao po. Pili po. Ay, good afternoon po. Nag-refill po kayo ng tubig? Kaya po sasali. Dito ba? Nagba ako. Sige. Mabalang tayo. Madulas. Be careful. Tingnan natin kung meron. Kahit mga 8, Oo, 8 liters. Tingnan natin magkano abutin ng 8 liters. Yung itlog na pulaw, oh. Sarap. Tagumpay. let's go. Tara, balik na tayo. Sige yung cart nila, oh. Yung court na yan ang patunay kung gaano ka-passionate sa basketball ang mga Pilipino. Tingnan nyo naman, no? Pinagtagpi-tagpi yung board, tapos yung net ay parang lambat, tapos kabilyang binilog. Ganyan ka-passionate sa basketball ang mga Pilipino. Sana ganoon din tayo ka-passionate sa pagpili ng mga leader na iluluklok natin. Para hindi nagkakaroon ng pagbabaha kagaya nito. Patama yarn. Patama pero totoo. Di ba? We should be passionate as well in choosing our leaders. Passionate tayo sa ganyang kagandang view. Di ba? Ito yung falls kanina. Ayun, no? Look, maliit yun. Libre lang yan. Aurora Watershed Forest Reserve. Nakapag-try kami minsan uminom sa ganyan, sa may awasen. Matamis. Parang ano, yung le mineral na mineral water. Ganun lasa. Sila. Nakalimutan ko yung tawag sa ano eh. Yung kumukuha ng parang suso or shell sa may pangpang. O, comment nyo na lang sa baba, baka alam nyo. Oo. Napapanood ko yung kala, ano eh, kala Gio eh. Nang gaganon sila pag nasa beach sila. Ano yung tawag sa ganon? Baka Ano alam yun? nila yun. Dito na Ayan, tayo. Ito na tayo. Sa ating pag-i-stay. Second. Sa Pilipinas daw pag magbubuhat ng tubig. Di ba sa Amerika pag magbubuhat, ganito. Buhat. Simple lang, ganon. Sa Pilipinas pag magbubuhat, Then, ito na kami. set up lang din ako ng ano natin. Ng ilaw kasi padilim na. Tapos na kami sa mga kailangan gawin. Nakapaglagay na din ako ng ilaw. Baba tayo muna. Tingnan na natin yung itsura ng dagat. Laki ng ano. Pag pinangay ka na, naku, saan ka abutin? Sika ka na lang. Maganda dito sa Digisit Bay, ayan yung mga rock formation. Ayan, napakaganda ng mga rock formation. Para mga maliliit na isla. Ayun, hanggang doon sa dulo. And bukod doon, merong lighthouse. Meron ding lighthouse dito na pwede nating akyatin. The view is so good. How can you not like this? Diba? How can you not like this? Woo! Ayan yung aming tent. Yung itsura niya dito. Hi, good evening. Nakatapos na kami lahat ng kailangan gawin. And ayun, namasyal kami kanina doon sa may dalampasigan ng Digisit Bay. And ito, namamahinga lang kami. Ano may sasabihin ko sa inyo? Nakalimutan ko. Yung pala nga kwarto sa likod namin ay pinarerentahan na raw. Dati hindi inayos na yata ngayon. 6,000 daw yun. For 24 hours, merong 2 rooms and 4 beds. Good for 8 packs. Ayun. Kapag gusto nyo, yung nasa likod na room, pwede siyang upahan for 6,000. Yung mga rooms dun sa harap ng pool, hindi ko pa natanong. Bukas natanong natin. Ayan, nagsasaing na ako. Grabe, ang lakas ng hangin. Yung apoy natin, oh. Pag-ewang-gewang. Buti na lang may cover tayo. Tapos siya, Mag-iihaw naman ako ng aming ulam.
Walang kamatayan. Yan po. Yan po. Alam niyo na itong ihawan namin, yung madaling buuin. Diba? Yan lang yan. Meron ka ng ihawan. Napakagaan pa. Very lightweight. Hindi hassle dalahin. Pwede to kahit sa mga ano eh. Sa mga nag-hike. Gusto nila ng inihaw na ulam. Oh. Very magaan. Diba? Tapos, lagay na natin yung ating pampabagak. Walang tayo ng mga kahoy-kahoy. Tapos, saka natin lalagay yung uling. At digirirak. Laglag. Huwag kang bibitaho. Ayan, tapos na kaming kumain. It's time to swim. Ayan, oh. Swimming tayo dito sa kanilang swimming pool. Let's go! Ang lamig ng tubig. Woo! Hi, so good morning. It's our day 2 here in Baler, Aurora. And medyo late kami nagising kasi pagod saka puyat dahil nga maaga kaming gumising kahapon dahil bumiyahe kami. Pero nevertheless, we witness the sunrise here in Aurora, and indeed it is the best to witness the sunrise here because Baler, Aurora is in the eastern part of the Philippines, so sunrise watching is indeed very good. Malabas tayo ngayon. Bili tayo ng ating tanghalian. Punta tayo sa may fish port nila. Tignan natin kung may mga fish pa doon. Kasi anong oras na? Late na din. Mga Pag wala. past 9 a.m. na. Pag wala, hindi walang ulam. Hindi. Gulay na lang. Ayan, pupunta lang kami sa palengke kaya hindi na kami nagsuot ng helmet. Malapit lang naman yung pupuntahan natin. Saka alam niyo naman sa mga probinsya, pagka mga malalapit lang yung pinupuntahan, hindi na tayo nagsusuot ng helmet natin. Ang sarap magmotor, oh, napakalamig. 27 degrees Celsius. Yan, oh. Andito na ulit tayo sa dinaanan natin kahapon, yung Municipal Fish Port. Morning po. Saan po kaya may nagtitinda ng isda? Wala po. Saan po kaya may talipapa na meron? Dito po kakanin. Sa may semento po meron. Sige po. Thank you. Thank you po. Wala palang isda dito ngayon. Kasi daw ay Maalo. maalo. Hirap sigurong mahuli ng isda pagka maalo. Hindi natin alam yun, hindi naman tayo mangingisda. Now we know, di ba? Every day we learn something new. Yung pala ang struggle ng mga kababayan nating mangingisda. Kapag maalo niyang karagatan, walang isda na nahuhuli. Nagtagumpay tayo sa mga gulay kaso sa pusit ay wala raw pala talaga kasi nga ang ngayon palang lalaot pupunta sa laot yung mga mangingisda natin dito sa Digisit.
Pero baka daw sa may mismong Baler Market ay mayroon kasi nga lumalaot sila sa ibang bay. Kasi ito kasi yung sakop dito sa likod ay Digisit Bay. Kaya wala silang huli pa kasi nga malakas sa alon. Eto na, nandito na kami sa Kabayanan. Andito kaming muli. Pamilihang bayan ng Baler. Baler, ayan. Usually pag mga ganyang bayan-bayan na traffic na eh. No? Easy area. Ito na kami sa pamilihang bayan ng Baler. Nandito ulit kami. Hanap kami ng pusit. Doon tayo sa fish section. Lalaki ng isda. Grabe. Parang baboy ah. Magkano to? Laki oh. Ano ba to? 250 tsaka 120 sa. Pakalaki oh. Oo, mabigat. Kinamay. Yan, yan. Ito. Ito po. 1/4. Magkano kuya? 70. 70. 70 lang ang ating ulam. 5 puset, 70. Tapos ang pamimili. Tapos ang Bili tayo. boxing. Para makapag-prepare na. Gulay Baguio. Ayan, nakabalik na kami sa aming tinutuluyan. Ito, namili kami. Love, pakita mo kayo pinamili mo. Hey. Ito ah. Alubaybay, Puset. puset, saka itlog na pula. Ayan. Ito mga gulay. Ayan. Ito ang aming ulam. For lunch. Ano muna tayo? Healthy muna. Ngayong lunch. Bilisin lang natin yung ihawan natin para mamaya pagka nag-ihaw tayo, malinis na siya. Hindi na lasang liempo ng kahapon. Ano ginagawa mo dyan? Hugas ng kay talbos. Talbos ng kamote. Dalaga natin ito mamaya. Malubos tayo. Ano ito? Para pamparami lang ano? Ewan ko kung pwedeng kainin din yung da. Pero pag nag-aadobong Talbos. talbots, puro ganyan lang makikita ko. Kain! Uy, ito. Ube nga! Oh, yun na rin, no? Kapatis. Ano tong? Sarap na. Masarap lang ko, munggo. Umunggo nga, oh. Basta siyang maggayak. Ito na ang aming ulam. Itlog na pula, okra, talbos, tapos merong ginamos. Kain na. Pakita ko kayo ng perfect bite. Ayan. Kanin, kamatis, okra, saka talbos. Tayo. Sarap. Tapos na kaming kumain at nakapahinga na rin. Pupuntahan kaming falls, love. Di ba malapit lang yan? Yes, along the, ano lang siya, the road. Ano pangalan ng falls na yan? Ano yan? Digisit Falls. Digisit Falls. Kasi yung lugar na to ay tinatawag rin na Digisit Bay. Ayun. Ito ay Digisit, yung lugar na ito. Kaya pupuntahan natin ay Digisit Falls. Tapos ano, nakita namin kahapon, wala siyang entrance. Basta wag ka lang magkakalat or magdudumi. Yes. Number 1 rule naman yun. Ayan no, along the road lang siya. Ito na yung Nandun Digisit sa taas. Falls. Daming tao. Oh. Okay tayo. Natin na. Park lang muna. Ayan, paakit na kami sa Digisit Falls. Ganda.
Dito na tayo sa Digisit Falls. Woo! Hi guys! So, nandito na kami paakyat sa may, ayan na, yung lighthouse. Kanina, dito kami dumaan. Medyo matarik yung dinaanan natin. Pero malapit lang naman pala. Ayan na oh. Saglit na saglit lang tayong umakyat. Tara, let's go. There's no way but Up. There's no way but up. Let's go. Kasi ganyan yung view namin sa likod ah. Hey, dagat. Ganda, no? Bali, nangangalahati na tayo sa Trek. trek. Mamaya, pagbaba, papakita namin sa inyo kung ano yung itsura nung inakyatan namin. Yes, Para malaman nyo kung gaano kadali or kahirap umakyat dito. Depende sa tao yan. Oo, nasa pagtingin nyo lang yan. Hindi naman kayo maliligaw dito paakyat kasi, tingnan nyo daw. May mga trail naman kayong susundan. Di ba? So, ang dami niyang sangasang daan, pero It all leads. in one destination. Yes, the lighthouse. Ganda ng view, oh, grabe. Dito lang yan, sa Baler Lighthouse sa Digisit Beach. Punta kayo dito. Pababa na nga pala kami ngayon para makabalik na sa aming camp at mag-prepare na ng aming dinner. Let's go! Papakita namin sa inyo mamaya kung gaano inakyat namin dun sa medyo babang-baba na. Para Baba makita na. nyo idadaanan nyo dito. Pero ngayon, mula dun sa may lighthouse, ganito pa lang yung dadaanan nyo. Medyo maliliit pa yung bato. Dun kasi kanina sa pinakababa, ano na, malalaking bato na kailangan mo nang mag-climb kineme. Ere na. Simulan na ang kalbaryo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na mahirap, medyo mahirap na trail. Kasi nga, mababato, saka matataas yung pagitan ng bawat bato. Para siyang hagdang-hagdang magugulong bato. Ang lalaki. So, upo ka pang ganyan para makababa. Rock climbing. Ayan na, oh. Diyos ko. Napunta na ulit kami sa aming campsite. Masyado na pawis ko, oh. Ayan na siya, oh. Baba na rin siya. Update namin kayo mamaya pag nandun na kami. Bye-bye. Hello! So, nandito na kami sa aming campsite ulit. Ayun siya, may naayos lang. Nakaligo na kami and nakapahinga na rin. So, we are going to prepare for our dinner and for the night. Hi! Good evening! So, eto na, nakapag-prepare na kami ng aming para sa dinner. Ihawin na namin yung malulutog. Anong malulutog? Malulusog at malilintog na pusit. Sarap niyan. Ayan, nakaluto na kami ng una naming pusit. Tingnan mo. Ganyan siya kakit pagka naluto na lumiliit na nagsishrink. Hello, good evening. So, it's time to sleep. Kami ay nakapag-relax na nanood ng konti. So, we'll see you tomorrow, I guess.
This is our last night. Bye-bye. Hi, so good morning. It is our third day here in Baler, Aurora. So it is also our last day here. So later kami ay uuwi na. Pero let's enjoy the rest of our time here. Ito na yung breakfast namin. Pancit, saka corned beef. Tapos, ganyan na itsura na. Nag-sunrise na siya. Habang papatapos na ang taon, dito namin napagtanto na ang bawat lakad at bawat gala ay hindi lang basta biyahe. Isa itong masayang kwento na magiging masayang alaala. Ito man ang huling camping natin ngayong taon, pero hindi ito ang katapusan ng paglalakbay. Isa lang itong pahina na dahan-dahang sinasara para makapagbukas ng panibagong kabanata. Ang baler, ang dagat, ang falls, ang lighthouse, lahat naging saksi sa mga tahimik na sandali. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa bawat hakbang, bawat kwento at bawat biyahe. Kayo ang dahilan kung bakit mas may saysay ang paglalakbay namin. At habang nagbibilang tayo ng araw papunta sa bagong taon, isang bagay lang ang malinaw. Hindi dito nagtatapos ang adventure. Hanggang sa susunod na camping, susunod na kwento, susunod na taon, at sa susunod na biyahe. Maraming salamat.